Dahil sa dating pinagsamahan at dating minahal, ipinasya ni Redentor na wag nang palakihin pa ang issue. Alam niyang mas masakit kay Carlo ang mga natuklasan. Bagaman sinasabi nitong nakalimutan na si Joanne, ay hindi naman yun ganong kadali. Nailing siya. Minsan, isang panahon, nagkagusto din siya sa babae. Nasaktan din siya. Kung siya na walang naging kaugnayan dito ay hindi madaling nakalimot, si Carlo pa kaya? Para wag nang dagdagan pa ang pait na nararamdaman ng kaibigan, iisipin na lang niyang pera lang ang nawala sa kanila. Kikitain pa. Samantalang si Joanne, nawala ng isang responsableng lalaking bukod sa mabuting tao, ay tunay pa kung magmahal. Sinayang nito ang kaibigan niya. Ito ang tunay na nawalan at hindi sila. Maraming araw pa ang matuling lumipas. Unti-unti nang natatanggap ni Carlo ang masaklap na pangyayari. Napag-aralan ng kalimutan ang kasintahang nagtaksil. Itinuon niya ang oras sa negosyo at sa pagpapaunlad ng sarili. Muli niyang napatunayan na sa pangit na pangyayari ay may matatagpo ang magandang mangyayari. Nakapag-gym na sila ni Redentor, hindi gaya noon na hindi magtagpo ang schedule nila. Magkasama silang nakapag-jogging. Di gaya noon na magkasama nga sila sa bahay ay madalang magkaharap dahil may kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Mas naging madali para sa kanya ang harapin ang lahat sa positibong pamamaraan. Isang araw, pauwi na sina Redentor at Carlo mula sa pagja-jogging nang makita nila ang asawa ni Goryo. Napakunot ang noo nila ng magkatinginan. Ang magandang asawa ni Goryo may kasamang ibang lalaki. Lumarawan sa kanilang anyo ang pagtataka at ang napakalalim na palaisipan kasabay ng sangkatutak na katanungan. Hindi sila malisyoso, pero hindi rin naman walang muwang para hindi maintindihan ang body language ng mga ito. Napakadaling basahin. Magkarelasyon ang mga ito dahil sa malalagkit at kumikinang na tinginan at matatamis na ngitian. Galawang hindi naaangkop sa isang babaeng may asawa, lalo pa nga at nasa ibang bansa. Isa pa'y malayong malayo ang itsura ng lalaki sa itsura ni Goryo. Matipuno ang pangangatawan, matangkad, at bukod sa magandang lalaki, ay maganda pang manamit na animo isang modelo. Halos magkasabay nilang ipinilig ang ulo. Naiinis sila sa nakikita, pero hindi rin nila maitatangging maganda ang mga ito sa paningin. Katunaya'y umaagaw ng pansin ng mga tao dahil bagay na bagay ang mga ito sa isa't isa. Parehong matikas, parehong tipong artista. Bahagya pa silang nakanganga ng muling magkatinginan. Parehong nagsalubong ang mga kilay na waring pinagagalitan ang isa't isa dahil parang binibigyan pa ng katwiran kung bakit pinagtataksilan ang kababata nila. Kay Goryo dapat ang kanilang suporta dahil bukod sa ito ang kaibigan nila, ito ang asawa at kalaguyo naman ang ikalawa. Doon na muling nagsulputan ang malilisyosong tanong sa kani-kanilang isipan. Gaya ng nasa Saudi na ba si Goryo kaya kinakaliwa ng asawa? Alam ba ni Goryo ang ginagawa nitong milagro? Nakadama sila ng matinding awa para sa kababata, lalo na si Carlo, na ang sugat sa pagtataksil ni Joanne
ay hindi pa tuluyang naghihilom. Kung siya nakasintahan pa lang ay halos bagsakan ng langit at lupa ang naging pakiramdam, lalo na si Goryo na ikinasal. Nang luminga ang babae sa gawin ng kinatatayuan nila, ay mabilis silang tumalikod para umiwas. Nagulat pa silang pareho sa nagawa. Ito ang dapat mahiya, pero sila ang nakadama ng hiya. Parang sila pa ang nahuling gumagawa ng kalukuhan. Pakiramdam nila'y naatang sa mga balikat nila ang mabigat na pasanin. Masagwang sa kanila manggaling ang katotohanan. Pangit din namang may alam na sila'y magbubulag-bulagan pa. Pinependeho na ang kababata nila'y mananahimik pa. Alin ba ang mas masakit? Ang madaling tanggapin, ang matamis na kasinungalingan, o ang nakasusugat na katotohanan? Nagtalo ang isip nila. Hindi pa nila alam ang buong kwento. Nakadama sila ng hiya kay Goryo. Napakaganda ng pakikitungo nito sa kanila. Para silang malalaki at espesyal na tao na magtungo sa kasal nito. Matapos nun, hindi na sila nagkabalitaan pa. Nawala na sa isip nila ang kababata. Napagkasunduan nilang ito ay dalawin. Alamin kung saan ito makikita at pasimpleng makibalita. Sinubukan nilang tawagan ang numero nito, pero hindi na ito makontak. Nainis pa sila sa sarili dahil hindi nabigyang halagang makuha ang numero ng mga nakilala at nakasama noong araw na ito ay ikasal. Hindi nila alam kung saan na ito nakatira. Pareho silang hindi mapanatag. Nabuhay ang interes na makausap at makumusta ang kababata. Malaking palaisipan sa kanila ang asawa nito. Daig pa nila ang mga batikang tsismosa na hindi mapapakali hanggat hindi natutuklasan ang isang lihim. Kating-kati silang malaman ang sagot na gumugulo sa kanilang isip. Lumalim ang kagustuhan nilang makita at muling makaharap ang kababata. Kahit paano'y gumaan na rin ang pamumuhay nila. Makakabawi na sila sa generosity at pagpapahalaga nito sa kanila ng panahong sila ay walang-wala pa. Sa pagtatanong-tanong sa ilang kakilala na kilala din si Goryo, nalaman nilang hindi na pala ito bumalik sa Saudi. Pero maliban doon ay wala na silang ibang impormasyong nasagap. Naiintindihan nila kung bakit. Inggit ang isa sa dahilan dahil naging asensado na si Goryo habang naiwan naman sa kangkungan ang iba pa. Ang totoo'y kabilang sila sa nakadama ng inggit kahit pa sabihing hindi naman nila hinangad ang pagbagsak nito. Bahagya man silang nayabangan ay dagliring nawala dahil habang magkakasama sila ay nakita nilang mababang loob pa rin ito. At sa totoo lang, naiinggit lang ang magsasabing ito ay yumabang. Masaya sila para kay Goryo. Sadyang naging abala lang sila kaya nawala sa isip ang kababata. Kaya naman, nagpasya silang puntahan ito sa probinsya kung saan nagpakasal. Nagulat sila sa lugar na nadatnan. Ang dating malawak na bukid ay patag na, habang ang ilang bahagi ay tinatayuan naman ng mga bahay. Subdivision sa madaling salita. Ang dating puro puno ay may pabrika na, may convenient store at ilang establishmentong di nalalayo sa syudad. Hindi na gaya noon ang hampas ng hangin. Marami na ang mga sasakyan sa kalsadang sementado. At wala na ang dating bahay ng napangasawa ni Goryo. Ang karamihan ng nakatira doon ay lumipat na sa ibang lugar, kabilang ang pamilya ng napangasawa ng kababata nila. Pero hindi sila nawala ng loob. Naroon na rin lang ay lulubos-lubusin na nila ang paghahanap kay Goryo.
Nagtungo sila sa barangay at doon nagtanong. Napabuga sila ng hangin kasabay ng pagsungaw ng ngiti nang malaman kung saan matatagpuan ang kababata. Dahil hindi kabisado ang lugar at ang mga madaraanan, sinamahan sila ng isang barangay tanod. Nagkatinginan sila ng mapansing papanhik ang mataas at masukal ang daang nilalakaran nila. Malayong malayo sa itsura ng pinanggalingan. Naisip nilang marahil ay may rest house doon ang kababata at may malawak na palaisdaan. Mahaba na ang nalalakad nila ay diretso pa rin sa paglakad ang tanod na sinusundan nila. Humihingal na sila nang huminto ito at itinuro ang isang kubo. Doon na daw sila magtanong. Nagpasalamat sila sa tanod kasabay ng pag-abot ng 500 piso. Nagulat ang tanod at maagap iyong tinanggihan, ngunit nakiusap silang tanggapin na iyon at saka muling nagpasalamat. Napakamot sa batok ang tanod at nahihiyang nagpasalamat at saka sila iniwan. Lumapit sila sa kubo at magalang na nagpatao po. Isang matandang lalaki ang sumungaw sa bintana. Puti na ang manipis at mahaba nitong buhok, mga kilay at balbas. Animo, isang ermitanyo. Magalang uli silang bumati. Nawala ito sa bintana, makaraan silang sipatin. Sandali pa'y umingit na ang pintong kawayang nabubuksan. Otomatikong lumipat doon ang paningin nila at inabangan ito sa paglabas. Bayukos na ang matanda at may hawak na kawayang tungkod. Aalalayan sana nila ito ngunit maagap silang sinaway. Inanyayahan sila nitong maupo sa kawayang bangko at inalok ng maiinom. Tubig ang sinabi nila. Sandali silang iniwan ng matanda at nang bumalik ay may dala ng pitsil at 2 basong gawa sa makinis na lata. Magalang silang nagpakilala at kung saan nagmula. Pagkaraay sinabi nila ang pakay, kung kilala ba si Goryo at kung saan nakatira. Matapos silang tignan ay isinuot nito ang lumang balanggot na nakasabit sa may pintuan at saka naglakad. Otomatiko silang napatayo at saka ito sinundan. Napalunok sila at makahulugang nagkatinginan. Parehong kinakabahan. Mas masukal ang daang binabagtas ng matandang sinusundan nila.